Hindi kailangan ng third party para masira ang pamilya mo. Isang hay lang na hindi mo tinanggihan, sapat na yan para sirain yung tahanan niyo. Kasi ganito gumalaw ang mga demonyo. This story explains better kumpara sa mga sermon na maririnig mo. So ganito yung kwento. May isang lalaki na merong napakagandang bahay. Maraming gustong bumili. Pero merong isang buyer na sobrang determinadong makuha yung bahay. Nag-offer siya ng pera, ng pabor, o kahit na ano pa. Pero lagi niyang tinatanggihan ito. Mahal niya yung bahay. Pinaghirapan niyang itayo, pinapangalagaan niya yun. Hanggang isang araw, bumalik ulit yung buyer na merong isang kakaibang request. Sabi niya, hindi ko nabibili yung buong bahay mo, kundi isang pako lang sa loob ng sala mo. Yun lang ang gusto ko. So inisip na may-ari, wala namang masama. Harmless ika nga. Isang pako lang naman, hindi naman yun makakasira. So pumayag siya. Tapos umalis yung lalaki. Pero after ng ilang linggo, bumalik ulit yung buyer. Pero ngayon, may dala siyang isang sako na may laman na bangkay ng hayop sa loob nito. Ang ginawa niya, sinabit niya dun sa nag-iisang pagmamay-ari niya. Dun sa pako. Siyempre, galit na galit yung may-ari ng bahay. Sabi niya, tanggalin mo yan. Pero sabi ng buyer sa kanya, yung pako na yan, akin yan. Isasabit ko kahit na anong gusto ko dyan. Walang nagawa yung may-ari. So lumipas ang mga araw, linggo, buwan, at unti-unting nangamoy bulok yung dating bahay na mabango. Nilangaw yung buong bahay. Hanggang magkasakit na yung tao. Yung dating maaliwalas, naging mukhang abandonado. Hanggang sa hindi na matiis na may-ari. At iniwan niya yung bahay na minsan niyang minahal, inalagaan, at binuo. And that's exactly how betrayal starts. Hindi sa halikan, hindi sa date, hindi sa motel o bimbangan. Nagsisimula sa maliit yan. Doon sa mukhang harmless, sa isang reply, sa simpleng hi. Isang pako. One tiny permission. Isang wala lang yun. Isang kaibigan ko lang yun. Isang maliit na bagay yun. Huwag mo nang palakihin yun. At yan ang ginagamit ng demonyo para pumasok sa mga tahanan niyo. At kapag nakapasok na yan, unti-unti niyang bubulukin yung pinaghirapan niyong itayo. Yung trust, peace, respeto, at yung pagmamahalan niyo. Unti-unting aalingasawang kasinungalingan, pagdududa, pagtatago, o katoksikan. Hanggang sa ikaw na mismo ang mapilitang umalis sa bahay na ikaw mismo ang nagtayo at bumuo. Kaya bantayan mo yung pako. Isang habit, isang tao, isang chat na patago. Tanggalin mo na bago pa mabulok yung buong bahay niyo. Pero minsan hindi mo naman na kailangan paabutin pa dyan. Simpleng no lang, deadma, o dagdag blacklist lang. Sapat na yan para walang makapagsabit ng kababuyan sa tahanan yung sabay nyo dapat pinoprotektahan. Kahit isang hay lang. Malinaw ba yan?